At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Umaliwangaw sa social media ang balita matapos kinuyog ng netizens ang bahay ni Speaker Martin Tambalos Los Romualdez. Libo-libong komento at mga larawan ng kumalat online kung saan ipinakita umano ang matinding galit ng publiko laban sa kanya. Ayon sa mga nagpo-protesta, sapat na raw ang mga isyu ng katiwalian at anomalya para singilin siya sa pananagutan. Dahil sa matinding pressure mula sa sambayanan, lumakas ang panawagan para sa kanyang pagbibitiw. Sa bawat oras ay patuloy ang mga online protest at trending ang hashtag na naglalayong mapatalsik si Romualdez sa posisyon. Maging ilang mambabatas ay hindi na rin napigilang magsalita at nanawagan ng transparency at accountability. Sa gitna ng lumalaking tensyon, lumutang ang mga ulat na napilitan si Romualdez na magsumite ng kanyang resignation. Bagamat hindi pa formal na kinumpirma, ilang malalapit na alyado umano ang nagsabing hindi na kayang tiisin ng speaker ang kaliwat kanang batikos at pressure mula sa publiko. Samantala, nagbunyi naman ang ilang sektor ng lipunan sa posibilidad ng kanyang pagbaba sa pwesto. Para sa kanila, ito ay patuloy na malakas ang boses ng taong bayan sa pagsugpo ng katiwalian. Patuloy namang nakabang ang publiko sa magiging opisyal na payag mula sa tanggapan ng dating speaker. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. San lang muna ha. Actually, sa mga oras na ginagawa ko itong video na ito marami ng mga videos ang kumakalat ngayon sa internet patungkol sa mga gamit o sa mga office things galing sa opisina ni Romualdez ang inililigpit at kinukuha na. Which is sumakto naman yan sa balita kahapon na ngayong araw daw sasabihin na officially ang papalit sa kanya bilang House Speaker. Pero ang malaking tanong ngayon ano ba talaga ang nag-push kay Romualdez upang bumaba bilang Speaker? Yan ba ay dahil sa pressure na nangyayari ngayon? O yan ba dahil sa takot na posibleng mangyari sa Pilipinas? Na-remember mga kapopong ha? Alam nyo naman siguro ang mangyayari sa araw ng linggo, which is maraming mga very exclusive subdivisions ngayon sa Metro Manila ang naghahanda na patungkol sa magaganap sa linggo. Or in short ang karamihan kasi ng mga politiko ngayon ay nakatira sa mga exclusive subdivisions na yan. Well, meron pa nang unverified photo na lumalabas ngayon na pati daw di umano ang gate ng bahay ni Romualdez ay pinataasan muna sa ngayon. Well, nararamdaman na ba nila na posibleng merong mangyaring hindi inaasahan sa linggo? At yan rin ba ang dahilan sa kung bakit ang ilan sa mga sangkot na politiko ngayon o yung mga politikong mainit sa mata ng mga Filipino biglang unti-unting umaalis ng Pilipinas ngayon? Bakasyon lang ba talaga ang kanilang gagawin o takot sila sa mangyayari sa linggo? Well, may point ba mga kapupong? Anyway, ito pa yung bagong balita. Si Martin Romualdez ay nakatakdang lisanin ang kanyang posisyon bilang Speaker ng House of Representatives ayon sa mga source. Inaasahan na mapupunta ang pamumuno kay Isabela Representative Faustino Boji D. III ayon sa mga taong may alam sa usapin. Kahapon ang sesyon ng House ay natapos agad sa loob lamang ng 30 minuto dahil sa mga ulat na may nagaganap na pagbabago sa pamunuan. Kasabay nito, nagpapatuloy ang pagsisiyasat ukol sa mga irregularidad sa flood control projects. May mga nagsabi na posibleng mag-leave muna si Romualdez. Ayon sa rules ng House, kung magkakaroon ng bakante, isa sa mga deputy speaker ang pansamantalang gaganap sa tungkulin. Kung hindi sila magkasundo sa pagpili ng kapalit sa loob ng isang araw, gagamit ng proseso ng bunutan upang magtalaga ng bagong mamumuno. Sinabi ni Navotas Representative Toby Chanco na maaring mangyari ang pagbabago sa Miyerkules. Gayunman, ayon sa kanya, hindi ito magkakaroon ng malaking epekto kung wala ang suporta ng Pangulo. Idinagdag niya na wala umanong makakagalaw sa House kung walang respeto at konsiderasyon mula sa Malacanang. Bago ang mga ulat ng pagbibitiw, nakipagpulong si Romualdez sa mga leader ng malalaking komite ng House upang repasuhin ang mga isyu at hamon na kinakaharap ng kapulungan. Sinabi niya na dapat ipagpatuloy ang mga investigasyon sa mga alegasyon ng irregularidad upang malinawan kung ano ang kailangang malaman ng publiko. Sa posibilidad na maupo si Bujidi bilang bagong speaker, nakatuon ang pansin ng marami kung paano maaapektuhan ng pagbabagong ito ang mga prioridad sa batas at ang pagbabantay sa mga proyekto ng pamahalaan.
Para sa mga taga-Masid, mahalaga ang panahong ito upang makita kung mas lalakas ang mekanismo ng pananagutan sa loob ng House, lalo na kaugnay ng mga kontrobersya sa kanilang public infrastructure projects. Ang ganitong transisyon ay nakita ng marami bilang pagsubok sa kakayahan ng institusyon na panatilihin ang tiwala ng publiko. Sa mga oras na tumitindi ang usapin sa pamumuno, malinaw na mananatiling mahalaga ang maayos na koordinasyon ng lehislatura at ehekutibo upang masiguro ang pagpapatuloy ng mga programa para sa mga mamamayan. Actually, ganito kasi yan. Well, sino ba naman kasi ang di maiintriga sa post na ito ni Ramon Tulfo, di ba? Dito sa post niya na, sino daw itong mambabatas na humingi ng 1 bilyong piso sa mga diskaya para ipagtanggol sila sa Blue Ribbon Committee? Ang balita na nakarating sa akin ay nagkasundo ang mambabatas at ang mag-asawang diskaya sa halagang 120 milyong piso. Which is ang pinakamalaking tanong kasi ngayon, mga kapupong, at kung meron mang katotohanan itong post ni Tulfo na ito, sino ba yung tinutukoy na Tulfo na mambabatas daw? At kung kayo ang tatanungin ko sino ba yung mambabatas na tinutukoy niya? Well, okay lang ba na i-comment nyo muna yan sa comment section? Anyway, ito pa yung iba pang balita. Si Mayor Vico Soto ay nagsalita kamakailan tungkol sa mga alegasyon na kinasasangkutan ng mga diskaya. Sa mga pagdinig at ilang panayam, sinabi ni Soto na may mga hindi pagkakatugma sa mga pahayag ng pamilya Diskaya kaugnay ng mga flood control projects na nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa kanya, ang kanilang mga pahayag ay madalas nagbabago at tila may taktika na sinusunod. Sinabi pa ni Soto na ayon sa mga diskaya, ang kanilang kita mula sa mga proyekto ay nasa 2 hanggang 3% lamang. Ngunit para sa kanya, mas makatotohanan na ito ay nasa pagitan ng 10 hanggang 15%. Dahil dito naniniwala siyang may plano na guluhin ang usapan upang sa huli ay mawalan ng linaw at hindi magbunga ng malinaw na resulta ang mga kasong ito. Sa mga oras na lumipas, inihayag niyang baka matapos ang ilang buwan ay wala ring patutunguhan kung walang konkretong ebidensya. Dagdag pa niya, may mga senador, kongresista, ilang opisyal ng DPWH at mga kontraktor na isinama sa testimonya ng mga diskaya. Ayon kay Soto, mahalagang maglabas ng malinaw at konkretong ebidensya ang sinumang inaakusahan dahil hindi sapat ang mga pahayag lamang na walang dokumento. Sa isang pagdinig, binanggit niya na bagamat sinasabi ng mga diskaya na napakaraming proyekto sa iba't ibang LGUs at ahensya ang kasama, 26 lamang na tao ang kanilang pinangalanan. Para kay Soto nakapagtataka ang ganitong agwat sa bilang. Inamin ng alkalde na may mga pagkakataong nadidismaya siya dahil tila mabagal ang progreso, subalit nananatili siyang nakatuon sa kanyang tungkulin. Sinabi niya na bilang alkalde, limitado man ang kanyang saklaw, gagamitin niya ang anumang kapangyarihan upang itaguyod ang pananagutan at tamang asal sa pamahalaan. Naniniwala siya na kahit maliliit na pagbabago ay mahalaga. Nagpasalamat din siya na maraming mamamayan ang mulat at nakikilahok sa mga usapin. Ipinunto niya na ang pamunuan ng DPWH at iba pang ahensya ay gumagawa rin ng aksyon upang siguraduhin na ang mga may pananagutan ay haharapin ang proseso. Ngunit nagbabala rin si Soto na may mga grupo ang sinusubukang maghasik ng kalituhan sa pamamagitan ng maling impormasyon na ipinakakalat. Mas malawak na tiningnan ni Soto ang sitwasyon at sinabi na ang paraan ng mga kontraktor tulad ng Diskayas, maraming kontrata, maraming kwento, ngunit kakaunti lamang ang tinutukoy na individual at walang sapat na patunay, ay hindi lamang sa Pasig o DPWH nakikita kundi isang mas malawak na suliranin sa mga proyekto ng gobyerno. Gayunpaman, ipinagmamalaki niyang sa Pasig, halos lahat ng maling gawain ay natigil na. Sa kabila ng mga hamon, nananatiling umaasa si Soto. Naniniwala siya na posible ang mas malinaw at tapat na sistema kung magpapatuloy ang pagkilos ng mga mamamayan. Hinikayat niya ang lahat na huwag baliwalain ang maliliit na maling gawi tulad ng pagbibigay ng suhol para sa simpleng pabor. Para kay Soto, ang normalisasyon ng katapatan, pananagutan at tamang asal ang tunay na paraan para umunlad ang ating bansang Pilipinas. Actually, ganito kasi yan, mga kapupong. At please makinig kayo mabuti ha. Simula nung lumabas ang patungkol sa mga politiko at mga business personalities na nasangkot sa pagkubra ng mga pondo sa flood control projects, paniguradong ang karamihan sa kanila
Busy na busy rin ngayon kung saan ilalagay ang mga pera meron sila. Na mga pera naman na galing rin sa atin. Pero alam nyo ba na ang karamihan sa kanila ay hindi inilalagay sa bangko ang mga perang kinupit nila? Yes, mga kapupong, dahil ang karamihan sa kanila talagang physically itatago ang mga pera sa mga secret places meron sila. Yung iba ay sa mga kondo meron sila. Yung iba ay sa mismong mga mansion meron sila, o sa mga bunkers o mga underground places meron sa kanilang mga bahay. At yun iba pa nga ipinapahawak muna sa mga kamag-anak meron sila. Well, hindi na bago yan, di ba? Which is yung iba pang ang mga politiko sa ibang bansa pa nila idinideposito ang mga pera nila. Well, kaya't huwag na kayong magtaka ngayon sa kung bakit ang ilang mga nasangkot sa flood control projects still nakukuha pang ngumiti kahit dawit sila sa mga issue. Pero ang kagandahan naman ngayon, mga kapupong, sabihin man nating hindi magkakaalyado itong mga batang politiko na ito. Pero still kahit papaano meron tayong nakikitang pag-asa sa mga ito dahil sa kagustuhan nilang tapusin ang korupsyon dito sa bansa natin. Well, sana dumami sila, di ba? Anyway, ito pa yung bagong balita. Si Pasig City Mayor Vico Soto ay muling umani ng atensyon sa publiko dahil sa kanyang matatag na paninindigan laban sa irregularidad sa mga proyekto ng pamahalaan, partikular sa mga flood control programs. Sinabi niya na matagal nang may katiwalian sa mga proyektong ito. Dahilan upang mawalan ng proteksyon ang mga komunidad kahit malaking halaga na ang inilaan. Sa halip na maresolba ang pagbaha, may ilang proyekto umano na naging paraan para kumita ang ilang individual. Ipinaliwanag ni Soto na hindi lamang maliliit na kontratista ang dapat sisihin. Binigyang diin niya na maging ang mga matataas na opisyal ay dapat ding suriin. Sa kanyang pahayag, sinabi niyang may mga senador, congressman at ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways na hindi makaiiwas sa mga tanong ukol sa mga questionableng transaksyon. Bagamat hindi siya nagbanggit ng pangalan, nilinaw niya na dapat fair ang pananagutan anuman ang posisyon ng isang tao. Nagbigay rin siya ng babala ukol sa pagkalat ng maling impormasyon. Paalala niya, may mga grupo na kayang gumawa ng kwento na malayo sa katotohanan at ang layunin ay lituhin ang publiko o ilihis ang usapan mula sa totoong isyu. Hinikayat niya ang mamamayan na maging mapanuri at huwag basta-basta maniwala. Sa mga oras na inilalabas niya ang mga ganitong pahayag, nananatili pa rin ang kanyang mahinahong anyo, ngunit matatag ang paninindigan. Aminado siya na malalim na ang ugat ng katiwalian at hindi ito mawawala agad. Ngunit naniniwala siyang ang pagiging tapat at malinaw ang pinaka-epektibong paraan upang ito ay harapin. Sa pamamagitan ng paglalantad ng mga mali sa gobyerno, nais niyang hikayatin ang mga pagbabago hindi lamang sa Pasig, kundi sa buong bansa. Maraming Pilipino ang sumasang-ayon sa kanya dahil matagal nang nakikita kung paanong ang pondo para sa mga infrastruktura ay nauuwi sa maling paggamit. Sa bawat tagulan, patuloy pa ring lumalala ang pagbaha kahit na bilyon ang inilaan para rito. Binigyang diin ni Soto na ang tunay na pagbabago ay nangangailangan ng aksyon mula sa pamahalaan at pagbabantay mula sa publiko. Ayon sa kanya, kahit makapangyarihan pa ang tao, hindi dapat ito maging article on inciting to sedition. Alam mo, nakakalimutan na natin kadalasan. Ano ba itong inciting to sedition na to? No? Siguro mabuting mapaalala natin sa lahat ngayon what exactly that means. No? Now, itong batas na to, hindi nangyari ito dito sa administrasyon na to. Matagal na ito. In fact, internationally, these are the normal provisions that come in when we talk about inciting to sedition. His posts do more than just insult the government. They invite disaffection and arguably stoke violence and uprising. Words that weaken confidence in lawful authority and stir contempt for government. Di lahat na nagrarally na sinasabi na walang kwenta ang gobyerno, paghuhulihin nyo lahat. Yung mga punong-puno na sa kakurakutan sa pamahalaan na to, paghuhulihin nyo lahat. Kasi ngayong mga panahon na to, isa lang gusto na sambayan ng Pilipino, no? Panagutin yung mga kurakot sa pamahalaan. Sa proseso ng pagpapanagot, sigurado merong ika nga masasabing kung ano-ano. Merong panawagang na kung ano-ano dyan. Kaya maghinay-hinay ho kayo, ha. Baka tandaan ng mga nagrarally kung sino ho kayo. Diba? Baka yung sasakyan nyo, baka, diba? Mahirap na diba? Hinay-hinay ho kayo kasi ngayong mga panahon na to, sambayan ng Pilipino ang masusunod. Hindi yung mga inciting to sedition nyo na yan. Alam ho namin ang batas.
Alam ho namin na kung saan malalabag na namin yung mga yan. Ang sigurado namin dito, kailangang managot noong mga politiko. Yun kasi mga mastermind, yung mga politiko naging kasangkapan para magkaroon ng napakalawak na nakawan. Huwag tayo maglokohan dito, sir. Tumanda ka na para wala akong pinagkatandaan Langya ka ako. I-ano mo ko, ethics complaint mo ko. Di ako congressman, langya ka. Carry the seditious character that is prohibited by our penal laws. Okay? So again, we'll bring it before the Ethics Committee so that we will know what are the standards of behavior with respect to inciting to sedition. Alam mo, ganito ito Sana dito na lang sa plenary hall niya sinabi yung mga gusto niyang sabihin. Di ba? Ang nangyari kasi, linalagay niya sa social media niya, which is actually a public document already. And it is beyond the immunities that we all have here in Congress. Di ba? And finally, conduct prejudicial to the best interest of the service, no? The words and conduct of a congressman are not ordinary. They carry weight, authority, and influence, no? Kasi we are elected officials, no? So when spoken responsibly, they can inspire. When spoken recklessly, they can destroy. By weaponizing his official platform to denigrate the government, Representative Barsaga betrayed the dignity of his office and diminished the very institution he is a part of. Sabi nga nung ibang miyembro namin kung sinasabi niya na puro magnanakaw dito, bakit hindi siya mag-resign? Pero sabi ko hindi na. Let's not bring it there. I'm not interested in his resigning or not resigning. I'm interested in the Ethics Committee defining for us what are the standards of behavior that congressmen should bind themselves to. Okay? Gets natin yan, no? I want to make that very clear. Hindi namin hinahabol si Representative Barsaga. Even the Speaker does not want us to do what we are proposing to do. Okay? But we are going to do this kasi we feel responsible for what has happened, dahil nga miyembro ng partido namin yan. I signed a certificate of nomination and acceptance for him, and we want him to also be held to account for this. And I know that he is not well, pero he is well enough to write this material So I believe he is well enough to defend himself, no? Ano ba talaga? Well ba siya o hindi siya well? Ayusin mo, brad, kasi binabantay namin yung mga sinasabi mo. Ano ba talaga? Well, kasi kung ako naniniwala ako na nasa tamang katinuan naman tong si Congressman Kiko Barzaga, hindi mo naman masasabi yung mga litanya na yan, mga kataga na yan, yung mga pag-aanalisa na yan, kung wala ka sa tamang katinuan. Ang sigurado dito, yung mga gusto magtanggal dito kay Kiko Barzaga bilang congressman, sila yung mga wala sa tamang katinuan. Period. Kasi nagsasalita lang naman yung bata. Bakit di nyo hayaan? Yan ang problema Yan ang problema natin dito sa bansa na to. Diba? O, kita nyo na, ngayong mga panahon na to, pagka ikaw nagsalita, pagka hindi nagustuhan ng mga sinasabihan mo, yung mga lumalabas sa bunganga mo, dalawang bagay lang yan. Paparatangan ka na hindi ka well, meron kang diferensya, kung ano pa man. Oo, medyo alanganin yung ibang mga birada niya, pero pagdating dun sa pag-aanalisa niya, kuwang-kuwa niya, tumbok na tumbok niya yung mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya tayo naniniwala, kahit pa paano, well naman siguro itong si Congressman Barzaga. So, the Committee on Ethics and Privileges exists precisely, diba, to address situations like this and give clarity to everybody. Pinapaliwanag dapat ng committee na yan what the people expect, no, rightfully, from their elected representatives. So, kami, as a party, we assert that the House of Representatives must maintain the standards that distinguish it as an institution worthy of public respect. Marami sa amin, ako kababalik lang, yung iba, siguro 1/3 ng partido ko, mga unang salta lang dito sa House, no? Ayaw namin na maging malabo sa aming mga bagong miyembro kung ano ang dapat pamamalakad dito at anong klaseng behavior ng mga tao, no? So, we believe that the committee has both the right and the duty to describe the responsibilities and obligations of the members and the duty to discipline our members when such behavior is not properly met. Okay? So that is the tenor of what we're doing here. Now, let's go into what we are going to present as evidence,
Siguro tatayo na talaga ako if I may go there to the other mic. Yan. Para hindi ko... Para effective talaga yung pagpapakaaso mo kay Martin Romualdez pa. Para effective talaga. Game. Okay, so ito yung first cause, conduct prejudicial to the service. Okay, the rule. Congressman's words and actions carry weight, authority, and influence. When spoken responsibly, they inspire. When spoken recklessly, they destroy. Okay, he chose the destructive path, weaponized official platforms to denigrate government, betrayed the dignity of office and public trust by posting crude and lewd contents. So let's see what he has been posting. Yan. Okay? So yan. Ako yan. Pakita mo, Brad. Sawa na ako sa mga bitches. Gusto ko na yung mga good girl na loyal, kahit 3 lang, masaya na ako. Then you look at the picture she is posting. Yung magawain ba yun ng matinong congressman? Next. Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ng mga muse na nagja-jumbo hotdog. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, kuya. Masyado naman kasi kayo seryoso. Natoka. Wala nang problema dyan sa mga post na yan. Alam nyo ano yung may problema? Yun, yung nasa Amerika. Yun yung mga tabulin nyo. Yung si Stella Kimbo. Yan, yan, walang kwenta yan. Wala akong pakialam dyan. Personal na buhay niya yan eh. Kung gusto niya makipaglandian sa kung kanina, wala tayong pakialam. Pero as long as hindi siya nagnanakaw, di niya pinapakialaman yung pera na sambaynan, wala tayong problema dyan. Dahil pinapakialaman, lolo, palibasa siguro, sa'yo hindi na umaano no? O yan, diabetes pa more. Diba? Wala na eh. Lupay-pay na eh, diba? Sige. Kaya kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya, tinan niyo nga itong mga pinapakita niya. Yan ba kilos siya ng matinong congressman? Yan ba yung papayagan natin? For sale, Kiko, fuckboy. Di ba? Tinan ninyo. Next. Bakit may mo once man, pero wala bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun eh. Okay? Now, alam ko sa iba nakakatawa yan. Okay? Pero matanda na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan na namin lahat ng klaseng birong ganyan eh. Pero hindi ganito eh. This is out in social media. It demeans women and it offends me personally. So, hindi pa pwedeng ganyan eh. Next. Yan, tinan ninyo. Alam niyo yung mga rally na ganyan, may bata dyan. Naalala niyo yung panahon yata ni President Pinoy, meron mga naglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga rally nila at na problema sila sa COMELEC eh. Bakit ngayon okay na yan? Tapos hindi lang gagawin sa rally. Di ba, kung sa rally lang, gusto niyang ipalaganap yung ganyan sa distrito niya sa Dasmariñas, gawin niya yon. Bakit niya ikakalat sa buong bansa? Ano bang tingin niya sa kababaihan natin? Bababuhin na lang ng ganyan. Di ba? Sige, go pa. Lalagyan niya ng pera yung ano. Di ba? I know he is not well. But we cannot allow this behavior to be unresponded to eh. Brad, ano ba talaga? Well ba siya o hindi siya well? Nalilito na ako. Sabi mo, well naman yan. Di naman makakapag-isip ng ganyan yan kung hindi siya well. Ngayon, unwell na naman siya. Ano ba talaga? Well or unwell? Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuyin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop Decent society, yung walang humpay na pagnanakaw sa pamahalaan. Decent society. Walang pakialam dyan. Ha? Kabitian, girlfriendin, hanggang long na walang asawa yan si Kiko Barzaga. Wala akong pakialam. Personal na buhay niya yun eh. I don't care. Brad, wala akong pakialam dyan. Alam mo, nakakasuka. Pagtabihin mo yung mukha nitong ni Zaldico at nitong si Kiko Barzaga, mas kahit na nakahubad pa itong si Kiko Barzaga kasama yung mga chicks na yan eh, mas masusuka pa rin ako dun sa ano. Yan, kahit na nga meron niyang aladilima na na tipong video, walang pakialam, bahala siya dyan. As long na walang nakawan, walang pagnanakaw sa kaban ng bayan, wala tayong problema dyan. Ang bababaw nyo.
Yung ano ethical sa kanila, yung tipong mag-insert ka sa budget, tumanggap ka ng payola, yun. Ethical yun sa mga congressman. Good moral character in our children. Bihira. This is not helping. And he is a congressman. He is using his official website to say these things. Sabi sa akin mga kapartido ko, eto na naman, mainit na naman ang ulo mo. Hindi. Hindi, masakit ang loob ko. Hindi mainit ang ulo ko. Sakit na anak ni PD ito eh. Alam niyo, tinan nyo yan. Oh, sige, go. Oh. Yan, maggaganyan ka ng pera. Tama bang behavior ng congressman yan? Eto nga tayo. Ang dami binabatikos dito dahil mga ganyan tungkol sa pera. Tapos ganyan, papayagan namin yan. Dahil he is not well. Siguro, kung gawin yan ng iba, bakit pinalusot nyo yan? Kami, hindi nyo ginaganyan. Highest paid careers, politician. Ano yung sabi niya? Ako yan? Parang ganon. Ha? Yun, nakikita nyo yan. Oh. Now, okay, nakakatawa. O, lagay mo na sige, yung maraming naniniwalang ganyan. Pero congressman siya eh. Di ba? Kung siya walang kasalanan, bakit sinasabi niya yung tatay niya ganyan?